Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes, Nobyembre 28, tuig 2025. Sangan sa atong regular host Malu Inocanto Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sangano sabi Attorney John de Sacramento, ako sab si Gia Navarro. Mag-uban-uban ta hangtod alas 9 sa buntag aron say atong sayran ang mga naguna mga balita dinhi sa ato sa nasod ug sa kalibutan ug paghisgot-hisgot sa mga may nungdanong issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Atong sugdan ang atong tulumanon sa pagsuta sa atong weather update karong adlaw gikan sa Pag-asa Mactan Visayas, pinaagi ni Ma'am Ana Dumdum. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning sa atong tanang tigpaminaw. Makin atong weather update. Sa kasamtangan, ang shear line og northeast monsoon nagapektar ngadto sa northern Luzon. And si kanhing verbena sa Kasibir Tropical Storm ug naa na kini gawas tong area of responsibility. And nag-issue tag final bulletin kagabi. And wala atay ginamonitor nga bagyo or LPA sulod sa atong area of responsibility para kanang adlaw. And para sa forecast weather condition, diri sa Visayas, makasirat ila kita o generally for weather, gawa sa tsansa sa mga patak-patak nga pag-ulan or thunderstorms or kining localized thunderstorms. And atong hangin o kadagatan, hinay nga to sa kasarangan ng hangin ang magapasulabi, ang atong kadagatan malinawon nga to sa kasarangan. Diri sugbo atong kadagatan na ipaghunas unya alas 10:22 sa kabuntagon ug motaob alas 5:39 sa kahaponon. Temperature forecast nasa 26 to 33 degrees Celsius ug atong arang adlaw mosalop unya alas 5:19 sa kahaponon. Mao kana atong weather update ikan diri sa diya si Pag-asa Visayas, maayong buntag ug daghang salamat. Ma'am Ana, karong umaabot nga weekend, magpabilin pa ba nga maayo ang ato nga panahon, especially karong Sunday kay nadyo may tabo nga protesta diri sa Cebu. Maayo pa ba atong panahon na ma'am? Yes sir, maayo ra tong panahon so far. So sama karon hayag ra or init atong panahon. And apan dili gapon ta magdala ta pa yung pirmi kay nagapon tay tsansa ang mga localized thunderstorms, especially kanang hapon or kagamion. Daghang salamat, Ma'am Ana Dumdum, ug mayong buntag ninyong tanan diha sa inyong buhatan. Mao kadto ang atong weather update karong adlaw ug sa umaabot nga weekend ug karon atong tan-awon ang mga front pages atong mga pamantalaan sa national ug sa local. Sa atong sugdan sa Sunstar, sa Sunstar's why data not drainage is key to fix water access. Sa Sunstar Super Balita, 5 anyos napatay sa 8 anyos. Sa The Freeman, 100% passing 41 top-notchers, resilience amid disasters. Sa The Freeman Bonnet News, awi bata ni sangput sa kamatayon. Pastilan, no? Liog sa 5 anyos na abis patay. Sa Philippine Daily Inquirer, business clamor, lifestyle checks, not just SALN. Sa The Philippine Star, mandatory lifestyle checks in government urged. Sa Manila Bulletin, business groups demand mandatory lifestyle checks. Ug sa Tempo, NBI bursts crypto fraud.
Ug mao kadto ang mga front pages sa atong mga newspapers sa national ug sa local. Sa atong pagbalik, atong sayran ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balikta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ug karon atong sayran ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Naguna sa mga balita, pagpanagang batok leptospirosis gipakusgan sa mga barangay health center sa syudad sa Sugbo. Moabot sa 4 ka mga suspected patient sa mga sakit ang nitaliwan human sa pag-igo sa Bagyong Tino. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Naka-alerto na ang Cebu City Government sa posibleng pagsaka sa mga kaso sa leptospirosis human giagian sa mga bagyo ang dakbayan. Sa ihapgikan sa Cebu City Health Department, 4 ang natalang suspected cases sa leptospirosis human giigo sa Bagyong Tino ning Buwana, diin pulos silang nakalas. Usa kanila ang kumpirmadong natakboyan sa Mongkagaw human gituuhang ni humod sa baha. Matud sa Pangulo sa Cebu City Health Department nga si Dr. Daisy Villa nga gipaabot pa ang laboratory tests sa uban. Wala na tama, wag ganita kakabot sa atong alert level, kanya wala sad ta kakos epidemic level. Ika Enero hangtod Oktubre ning tuiga, moabot sa 93 ang nataptan sa leptospirosis entero dakbayan sa Sugbo, diin 17 kanila ang nakalas. Resulta kini sa sagunson nga pag-uwan og may resulta na sa paglunop. Makuha ang kagaw sa leptospirosis gikan sa hugaw sa ilaga ug masagol kini sa baha. Kung masulod man sa lawas ang kagaw nini, makasinati siya og sintomas hangtod sa napuka adlaw nga incubation period. Ang mga sintomas dinhi sumapa sa Department of Health, hilanat, labad sa ulo, pagpanakit sa kaunuran, pagpamuwa sa mata, pagsuka, apil na ang yellowish nga pamanit.
Mong gitahasan ng daan ni Mayor Nestor Archival ang City Health Department nga pakusgan ng monitoring ug surveillance sa mga nataptan sa maong sakit. Pinagikini sa pagabod sa prophylaxis medicine nga imnon sa mga nihumod sa baha, ilabi na kung samaran ang tiil. In fact, ito gani yun sa katong pinakadako dito sa Bakayan, ang atog yung City Health mo ay naghatag yun og mga tambal nga. Ingon sila, oy, kanang imong tiil na tuhumol na sa humol sa kanang sapa, automatic nilang gitagaan. Aron dili magpunsisok sa mga tambalanan, ilabi na sa Cebu City Medical Center at imanununa sa barangay health centers ang adunay mild symptoms nini aron matambalan dayon. So atong gisultian gyud ang mga disaster nga please, the moment na mo makit-an nga medyo nahilantan or whatever nga tungod na isamad, diri una mo kanang take care sa kanang health center. Ayaw una gyud pwede dad didto kay ang atong ibutang sa ospital katong yung grabe-grabe. Karon sa mga eksperto nga magsulubog butas o ubang protective gears kung muhumod man sa baha. Mupahiling dayon sa labing duol nga health facility kung masinati man ang sintomas sa leptospirosis. If na ay history nga nasamad na ka, nakaisamad is unya nakakuan ka sa baha, so as much as possible adto gyud sa sentro kay tagaan nato og prophylaxis. CCTN News. Cebu City Police Office andam na sa paghatag og seguridad sa imong anti-corruption rally sa managlaing sektor karong adlawng Domingo. Sugod karong adlaw, isa ka na sa Police Regional Office 7 ang alert status ngadto na sa heightened alert level. Ang kasayron nito di Arnold Bustamante. Nagandam na ang kapulisan sa sunod sa Sugbo sa ipaigayon nga anti-corruption rally nga himuon sa nakadalayang sektor sa Katilingban sa maabot ka Domingo, Nobyembre 30, 2025. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga nagandam na sila og mga personnel sama sa Civil Disturbance Management kun CDM team nga tahasan nga mubantay sa dapit din dito ilusa ang mga programa. Lakip sa lang ipakatap ang mga sakop sa Tactical Motorcycle Riding Unit o ang mga uniform personnel nga magsilbing perimeter security aron masiguro nga hapsay og walay mahitabong nga kasamok sa laga mga kalihukan. Discount 30 pumulit pa na mo ang deployment about sa CDM na natay ready diya, then same time ang atong Team Mario para sa traffic security, then aside that natay kuan sa perimeter security agenda. Pero ongoing pa ang atong pagkuan pagpumulit sa deployment. Wala una mohatag og impormasyon si Los Baños kung pila ka pulis ang ilang ipakatap apan ang ipaniguro nga gatusan ang ilang gamiton gawa sa ubang ahensya sa gobyerno sama sa Cebu City Transportation Office, Traffic Enforcement Unit, Bureau of Fire ug Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office. Gitinguha nila nga dili mabalda ang dagan sa trapiko din katuga mga mobiyahe ug katuga dalhon sa tambalanan mahimong makaagi. Awhag lang sa kapulisan sa dakpen sa Sugbo sa mga mosalmo sa rally nga mosunod lang sa lagda sa gobyerno ug dili babaga ng mga agianan aron dili mahasol ang ubang tao nga doon na importante nga mga lakaw. Kay mangno lang sir nga mosunod ta sa kuan ipatuman sa atong mga kapulisan labi na sa traffic security para dili makaproblema sir. Then sunod ta sa unsay kuan unsay nakakuan lang gialaw lang. Duha ka adlaw sa lipang anti-corruption rally, isa ka na sa Philippine National Police. Ang ilang alert status ikan sa normal nga to sa heightened alert tibok Pilipinas. Wala hinon makamonitor ang kapulisan nga dunay hulga sa seguridad ng maong rally. Apan wala sila mo kumpiyansa nga tungod ani gimanduan ang tanang station commanders nga magbantay silang tagsitag sa kajurisdiksyon. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, pondo sa Office of the Vice President sa sunod tuig nga mukabat og 889 million pesos aprobado sa Senado. Paspas ra hinon ang nahimong budget deliberation human nga way ni babag nga senador. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Daling giaprobahan sa Senado ang 889 million pesos nga budget sa Office of the Vice President alang sa tuig 2026 sud lang sa 5 minutos. Sa plenary session kaganina, buot ni Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito nga i-terminate ang deliberations aron sukit-sukiton ang pondo sa OVP. Giuyuna ni Senate President Tito Soto III ang maong mosyon human walay ni babag nga senador. Tungod niini, personal nga gipasalamata ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga senador sa daling pagpasar
ug gikuyugan siya sa mga kaalyado. Una nang giduso sa Senate Committee nga isa ka ngadto sa 889 million pesos ang budget sa OVP gikan sa 733 million pesos nga giaprubahan ng daan sa Kongreso. Sa iyang manifestation, gipasalamatan sa kaalyado ni Duterte nga si Senator Robin Padilla ang mga kauban tungod sa dugang budget. Alang niya, kinahanglang maabot sa ubang mga nanginahanglan ang serbisyo gikan sa Vice Presidente. Kahit saan pong lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang Pangulo at siya mismo pumupunta sa mga lugar na hindi pa po naabot ng kahit na sinong naging public official. Human sa budget deliberations, igo lang nagpasalamat si Duterte ngadto sa mga senador nga nipanalipod sa budget sa OVP. We'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. Yan lang. Naglikay si Duterte sa pagtubag sa mga pangutana sa media pagkahuman sa iyang mubo kaayo nga statement. Gipabilin sa Senado ang pondong gikuhaan unta sa Kongreso taliwa sa panawagan sa mga kaalyado ni Duterte nga ibalik ang mga gidusong pondo alang sa social services. Mary Rose Sagarino, CCTN News. 19 anyos nga motorista patay human mabangga sa gikasugat nga minivan sa barangay Marigondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinahanglan usab operahan ng usa ka matas sa driver sa mga minivan human nasudlan og bildo tungod sa pagkabuak sa windshield sa sakyanan. Adunay dugang detalye si Crystal Joy Felerca. Patay ang usa ka motorista human mabangga sa usa ka minivan pasado alas 2:30 kaganihang kadlawon sa Mar Beach Road, Sitio Kalubihan, Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City. Ang biktima usa ka 19 anyos nga lalaki, usa ka tinun-an sa grade 9 ug residente sa Bagong Bayan 2, Barangay Maribago. Samtang ang minivan gimaneho ni alias Gio, 42 anyos nga residente sa Paho Proper, Barangay Paho. Mato ni Police Captain Edsel Petesio, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang investigasyon, ang 19 anyos uban ang barkada niini nagtapok sa usa ka beach resort sa naasoyng lugar. Apa nilakaw kini aron magpalit og sigarilyo ug nianang higayuna padung naunta kining mobalik sa maong beach resort. Ug sa iyang pagbalik, gikasugat na niini ang minivan. Sugat ni sila niya. Abot sa usa ka area nga turbadahon ma'am, kining pag-drive o motor kini batan-on. Ni lapas bitaw siyang lane ma'am pag turbada. Dito siya naigo sa multicam. Samtang nibutyag si alias Gio nga nianang higayuna, gikan sila sa beach kung asa nagikan ang motorista ug padong naunta silang mupauli. Apan ilang nasugatan ang 19 anyos. Ang motor kusugi kayo yang dagan nagkuan ba kanang kurbada bitaw. Actually nagtanaw gyud ko sa driver kay layo pa lang sa kurbada. Paggawas niya sa kurbada, nagtanaw naman ko niya. So pagtanaw na ko niya, na-feel gina ko na nahadlok na siya, bamurag na taranta bitaw siya. So ang libuhat na ako, nihunong ko, niliko ko ba? Akan gibawi na ko kung sakyanan, nihunong ko. Apan sa ilang paghunong, diha na nabangga sa ilang sakyanan ang motorista nga mo'y hinungdan sa pagkabuak sa ilang windshield. Pero it happens, overshoot gud to siya. Nibangga gid siya sa ako ang simud sa corner gid. So ang nahitabo kani sa ako is pagbangga mo ganyan sa helmet, ana ba so iyang ulo mo na igo dito sa windshield. Pag igo sa windshield ni shatter ug morning nakan sa kong mata na napuno og bildo. Samtang kinahanglan usab operahan ang usa ka mata ni alias Gio tungod kay nasudlan kini og mga bildo. May nalang kay wala naangol ang iyang asawa og 3 anyos nga anak nga diha naglingkod sa front seat. Hinuon sumapa ni Petesio nga andam nga makigareglo ang pamilya sa motorista. Samtang andam usab nga moabaga si alias Gio sa pagpahiluna sa patayng lawas sa 19 anyos. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong uwahing balita, gipaubos sa kinalit nga Greyhound ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo uban sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ug ubang unit sa Philippine National Police sa pagtugot sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Ubay-ubay nga mga kontrabando ang nasakmit apan way illegal nga drogas ang nakuha sa mga otoridad. Ang kasayuran ay hatod ni Arnold Bustamante.
Gisorpresa ang mga person deprived of liberty sa Cebu Provincial Detention Rehabilitation Center CPDRC human gipaubos sa kinalit nga Greyhound sa mga sakop sa Cebu Police Provincial Office, Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa laing police unit sa pagtugot sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo. Atol sa gimong Oplan Galugad, nakakuha ang mga otoridad og mga kontrabando nga hugot nga ginili sa sulod sa CPDRC sama sa 104 ka mga cellular phones, chargers, mahait nga hinigiban og gaba sa puthaw sa sulod sa mga selda sa mga PDL. Mato ni retired Police Superintendent Felipe Montejo, ang warden sa CPDRC nga bisan unsa nila ka strikto nga walay makasulod nga kontrabando sama sa cellphone na panduna gihapoy makalusot. Iyang gipasabot nga hugot nila nga gidid-an nga makasulod ang mga mga matang sa kontrabando, lakip na ang illegal nga drugas ang litno na sila itawag sa sulod sa pasilidad nga mahimong didto manawag ang mga PDL alang silang pamilya. Number 1 ni siyang kuan, number 1 gini siyang cellphone kay ana mo mga transaction nga in fact nana mo tay itawag nga pwede naman sila makatawag sa ilang mga pamilya na sa gawas kuan siya itawag. So wala na gyud na siya cellphone kananan mo tay itawag. Tungod dinhi mo palawom sa investigasyon ng CPDRC uban sa kapulisan ug PDEA kung kinsa ang nagpalusot sa mga kontrabando aron nila kini nga mahatagan og aksyon. Ang CPDRC dunay 923 ka mga PDL, din kapin sa 80 nini mga babae. Gitinguhan ni Montejo nga mabagtang na ang mga kontrabando nga makasulod sa daga pasilidad aron nga magpabili ng kahusay sanglit o sani sa mga pamaagi nga mohimog iligal nga kalihukan ng mga PDL. Atong gi-expect gini siya nga waong tanim mga kontraband para ma-maintain atong kahapsay ka linaw sa atong facility. Si Investigation Agent 3 Junar Quaison, ang acting provincial officer sa PDEA 7 Cebu, bibutyag ang tumong nila sa gihimong Oplan Galugad mo ang paglimpyo sa mga jail facility aron dili makasulod ang mga kontrabando sa mas illegal nga drugas. Iyang gipasabot nga kung padayon nga makasulod ang mga kontrabando sa mga bilangguan, pakyas ang tumong sa pag-rehabilitate sa mga PDL kung naapay cellular phones nga mahimong gamiton aron makakuha o makabaligya sa illegal nga drugas ug umampang nga mga butang nga gidili. Basically, ang purpose magud na nabot sila dire is for them to reform and to rehabilitate kaning illegal nga drugs. So ato lang gina-reinforce ni pinaagi aning activity to eliminate the illegal drugs and their means to acquire illegal drugs. So mo nang natay mga na-recover nga mga cellphone, and then for the safety na lang pud sa CPDRC nanang natong gi-recover ang mga hait nga mga butang para basin unya magkagubot. So mo na siya ang mga purpose na to ani. Tungod sa mga nakuha nga butang sa masahait nga hinigiban og cellphones, girekomendar karon sa PDEA 7 sa CPDRC nga pahugtan pa nila ang ilang seguridad gikan sa mga dalaw, lakip na sila nga mga personnel basin dunay nagpalusot kanila. Giangko ni Quaison nga mibati sila og kabalaka sa kadaghan sa mga kontrabando nga ilang nasakmit og posibleng dura pay uban nga mga butang nga wala pa gyud nila makuha sa matag silda nga posibleng gigamit kini sa transaksyon sa illegal nga drugas. Amo nga mga gadget ang kinaknang ipaubos kini sa forensic examination aron masiguro kung dura ba gipanggamit sa illegal nga kalihukan sa mga PDL. Actually, these numbers, no, medyo kabalakan gini siya. Kay out of the 900 plus inmates, 104 ang atong na-recover. So that comprises around 10% ang na-iPhone nga na-recover lang nato. So napagitay gi-expect nga wala pa na-recover ani. So what if this phone are being used to facilitate drug transactions pero dili pa kita ka conclude na maghuwat pa kita sa forensic na to ana ug unsay makita na. Mipasalig ang PDEA 7 nga magpadayon ng ilang himuon nga jail clearing sa tanang jail facility sa Central Visayas aron mapuhag ang pagkuyanap sa illegal nga drugas sa sulod sa mga pasilidad. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department nga inyong nakita kaghapong adlaw sa Saire 47. Sa atong pagbalik, maghisgot na kita og pipila ka mga isyu nga manginlabot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy, kauban ninyo silang Gia Navarro o Cristel Joy Felerca. Diretso na ta sa ato mga hisgutanan. Karong adlaw ang usa sa mga giatangan ron sa mga or kita masakop sa media, apil na ang uban pa nga mga nagsubay karon mao ang mamahimong desisyon gikan sa International Criminal Court kung tugutan ba or i-deny ang petisyon sa kampo nilang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa interim release gikan sa ICC. May kalabot na siyang giatubang ron nga kaso nga crimes against humanity gumikan sa duguon nga kampanya bato ginadiling droga. So kini inyong nakit-an mo ni ang dokumento gikan sa Appeals Chamber. May tabo ka na karong alas 5:30 sa hapon oras dinhi sa Pilipinas. It would take siguro 1 or 2 hours ang pagbasa sa maong pag-apelar. So mo na to basahon sa ICC Appeals Chamber ang mamaymong desisyon sa pag-apelar sa kanhi presidente. Gipakita sa abogado nini nga si Nicholas Kaufman ang waiver nga pirmado sa kanhi presidente aron gamiton ang iyang katungod nga dili mutambong sa personal nga pagbasa sa desisyon sa alang sa pag-apelar sa defense. Tungod dinhi ang mupatim-aw isip representative di kanhi presidente Duterte mao si Kaufman, si Attorney Nicholas Kaufman, the defense lawyer. May numduman nga nagatubag og kasong crimes against humanity ang 80 anyos sa kanhi presidente gumikan sa kampanya nini batok sa ginadiling droga sa diyang anaha pa siya sa mao nga pwesto. Okay, so man natoy angay nato ang tangan nato siguro to ipakita kaning iyahang waiver. Meaning ang patimaw lang ang iyang abogado. So ang may tabuan ni ron. Okay, man ni ang iyang waiver. Ato ning basahon niyang nakasuwat sa iyang waiver no nga I, Rodrigo Roa Duterte, respectfully waive my right to appear before the Appeals Chamber on 28 November 2025 at 10:30 and oras na consequently dito sa the Netherlands. instruct my lawyers to hear the judgment that will be rendered on my appeal against pre-trial chamber I's decision on interim release. Pre-trial chamber 1 nga decision ang ilang gipaabot. So diri sa Pilipinas ang managlaing kampo no on the part of the human rights, on the part of the victims sa drug war kaniadto, ilang giatangan, ilang gisubay kung unsa man ang mamahimong desisyon. They are vigilantly waiting. Samtang ang sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ang ilang gibuhaton Cristel. Thank you very much. So ang ilang gibuhaton Cristel, nag-prayer vigil sila sukad pa kagabi dito na sa Kauluhan. Kay lagi ilang gipanalangin nga unta bring him home. Pastila no? Ay bisag karon gani may na ako nakit-an nga mga post sa mga Duterte nga kaalyado. Supporter lusan niya na si Governor Pamela Maricuatro siyang latest ka social media post ron gibuteg niya nga or nanalangin siya nga unta lang bring him home Duterte matud pa. But remember to a fact pero kaniha sa mga kaning gibuhatron sa mga Duterte supporters so the part of the PDP laban kana sila na prayer rally nakaingon ang ubang mga netizens nga ironic no nagampo sila sa Ginoo and murag nakalimot na sila matud pa on the fact nga si kanhi Presidente Duterte iyang gitawagan kausa ang Ginoong Jesucristo isip stupid. Let us remember for that fact. But well, ato na pag-aatangan unsa man ka ang mamahimong desisyon
karong alas 5:30 sa hapon. And let us wait kung sa baka ang reaction from the side of the victims of the Duterte drug war and sa iyahang mga loyalista. Maniato ang pagbantay, Cristel. Okay, unya aside from that napakailang hisgutan. Okay. Karong umaabot po kung karong adlaw na gipaabot ning mga Duterte supporters karong Domingo na po akong mahitabo sa Subo unsa man ni partner Kining rally batok sa corruption. So for ang the latest update ako ang ma-share ani ron no. Si Archbishop Alberto Uy ni hangyo ngadto sa mga mukuyog karong November 30 nga gumikan kay ang gireport sa Pag-asa kagania Cristel o man ang mainiton nga panahon so magdala og kanang payong unya pagbitbit og tubig para pamatid uhaw and niawhag siya ngadto sa mga mosalmot sa malinawon nga rally nga let's wear white. White pasabot purity. Cleansing kay mo may gipanawagan sa awhag sa simbahan man panawagan sa simbang Romano Katoliko nga magbag-o and time to cleanse themselves kay ang ilang sa pagtuo manggod nga ang mga opisyal o ang katawhan tagtiman matod pa sa kung unsa man ang bati nga nasinati ron sa atong nasod. Remember guys nga di makalingkod ang mga kurap ka opisyal kung di tungod sa mga butante nga dali ra kaayo malingla sa ngalan sa lingin nga kamatuoran og kwadradong hinungdan. So far, ang grupong Supak, busy na sila sa ilaha nga mga preparation. Kagahapon, base sa ako ang pagpakisayod sa mga sources dito sa Supak, nag-text blast sila, napahibaw, ilang gipainomdom ilang mga kakaubanan, kung unsa man ang mga buhaton on the Sunday afternoon, because the main event would be on the Sunday afternoon. Although, open man sab, ang Supak sa uban pa nga mga grupo nga mo join sama na lang sa mga progresibong grupo apil na katong sa Payong Batok Korupsyon sa atong pagpakisayod gikan sa on the part of a Supak as long as ang maong progresibong grupo they will subscribe sa kaning manifestation or declaration from Supak. They are open to join the rally. Pampadugang nga sa pwersa. And ang detalye manggod sa ilahang decree, ang detalye manggod sa ilahang kaning declaration nga usa ka moral transformation ang gikinahanglan aron nga mahunong na ang pagpangurap, silutan ang mga angayan nga pangsilutan nga tanang mga nalambigit sa pagpangurap. And as I review, wala may gi-mention nga kanang pakanaugon o si kinsa or money. Total, kay ang punto man gyud sa simbahan, kaning moral transformation lang gyud sa manubag tanan-tanan. lang gyud ang angay manubag. Manubag lang gyud ang angayan nga manubag. Labi na karon no nga pareha sa katong investigation sa mga flood control projects pila nakabuan ang nilabay but until now wa patay nakitang mga nakitang guilty sa kanang corruption and hopefully kaning awhag no nga kaning malinawon nga rally madangat ni dito sa kauluhan sa mga nag-investigate nga unta papaspasan kay kanang kay bawo gyud tanong nga daghan kay mga kinabuhi ang nakalas tungod aning mga nangurakot kaning mga gipang kuan nga mga proyekto and pilay gi-expect ani nila nga kuan partner giyan nga mga mo join sa rally. On the part of the Supak, dili mo menos sa 5,000 ang committed nga motambong pero posible pa na mudaghan, mulabaw pa, gumikan sa uban pa nga mga grupo, uban pa nga mga interesado nga mga religious groups. Sige, appeal na to, ang uban pa mga Catholic charismatic groups, ang uban pang mga Orthodox Christian groups, and sige, appeal na nato ang mga uban pa mga progresibong grupo. Base na dito ang mga batanon nato from UP Cebu, from USJR, they will attend. Some students from USC, they will attend. The last time ako gi-check, ang UC ni suporta sila sa himuon nga rally karong Domingo. So more likely ilang gi-encourage ang ilang mga students some of the students to join with them. Aron
hiusahon ang panawagan nga pakanaog. Okay, sige, pwede na sab. Aside sa pakanaogon ang mga angyan nga pakanaogon nga mga opisyal as part of the accountability, and silutan ang mga angayang silutan nga nalambigit sa grabe nga korupsyon. Hinon kita to ni Mayor Archival nga dunay permit, dunay gitugutan nga permit, and at the same time sa gireport ni Sir Arnold ang mga sakop sa kapulisan, they are ready to paghatag sa seguridad aron kalikayan nga mag-clash, magkagubot unya simbako uroy. Kay ang atong usaman sa itong gipangutana nga to sa supak, unsaon na lang kung, sige, let's say, sige, mention na nato, kaning unsaon na lang kung galing makig-join man or kung galing mugara man ang mga Duterte supporters during that event. Ang gibutyag sa organizers from Supak, ilagid ng pagsitahon, and kung mahimo ang pulis gud may mamadlong. Kay digid sila gusto nga na ay musimang sila mensahe. So hopefully makuha na pod ni nga malinawon gyud ang rally kay Let's hope for that nga malinawon ang mao nga rally kay usara man tong tumong. Correct. And then we don't want nga mausban pa tong nahitabo dito sa Manila last September 21, if you remember, Cristel. Kato nang merg na ay kanang makiguan ang mga nagrally dito sa mga pulis, mo ba na? Kanang mga nagdilabayay, mga grupo man to sa mga grupo man to sa One Piece. So, let's hope. Ay, pero merg diri sa Cebu nabantay na ko wa man pud kay nga mga rally, merg more on like peaceful raman jud ang mga rally diri. Peaceful naman sab, oo, because in fairness man sab sa nanglabay nga mga rally, Cristil, no, gipatuman man gud sa masakop sa kapulisan ang maximum tolerance. Kapila na man gud nang nagprotesta ang mga progresibong grupo, ilang nihapit gid sila sa PRO 7, and yet wala pa nang balinga, pero ila lang although kung pagabasihan ng ilang mga nilihukan sa mga pulis, wala man to dila panumbaling nga panawagan, pero igor na nilang giatagan og seguridad. And yes, ilang gitahod nga manila bisan og sila mismo gipasangin lan man nga mga mao ni mo una, pero gipatuman gyud nila ang maximum tolerance aron wala na jay may tabo nga gubot. So let's hope and pray nga unta magmalinawon, and kung naamoy panahon, join na this coming November 30. Dita magpabadlong kung mukuyog man, dita magpabadlong. And I almost forgot, no, si Archbishop Abet Uy ni auhag gato sa mga manambo nga magdala og rosaryo kay ipaagi sa pag-ampo ang ilang pagmarcha from Santo Niño paingon na sa Fuente Osmeña Circle. So, maagi man sila, mabaktas man sila sa Osmeña Boulevard. So, mura siyang precision, Cristil. First time ba ni tabo, partner, giyan nga ang simbahan mismo ang nag-organize o kanang rally? Actually, kadaghan na. Sukad pa sa nang aging mga katuigan. Sukad sa nang aging nga mga krisis. Mangunay gyud ang Archdiocese of Cebu sa mga kalihukan. But this is the first time na si Archbishop Uy, no, ang nag-handle na. It's the first time na ni Archbishop Abet Uy. Though, iyan ang gibuhat, susama-usam nga iyang gibuhat, katong sadyang tuwa pa siya dito sa Tagbilaran, Diocese of Tagbilaran. Sila usab ang grupo ang nangunay during the September 21 rally. They did it in a peaceful manner, gipaagi nila sa pag-ampo. So, ang atong atangan after the rally, nabakay mamahimong epekto ani given the fact nga numero 1 ang Sugbo cradle of Christianity, and kung sabay mga panawagan o sabay mga kuan gikan sa Cebu, maminaw gid ang national government ug ikaduha, number 1 baya ang Cebu kung isgutan ang vote-rich province. So let's see what will happen after the rally. Nabakay Christmas wish nga matuman nga unta mategi ang mga corrupt nga opisyal, nakay birthday wish nga matuman. Ato lang gyud, ampo lang gyud dinato no nga hopefully dunggon ang mga kung unsa may gibarugan nato karon inig rally inig ka Domingo puhon nga kanang hopefully kasagingon pa sa presidente no nga
before Christmas nanay managot Hinatong or ta tinud-an. nanay manubag. Manigingon na to nga ikulong na yan mga kurakot. And Alright. speaking of Christmas, Yes, medyo last day na ron sa, ay, dili siya last day, pero last working day sa November 28 pa payday, taron. kasos traffic tasab. Payday Friday, traffic tasab. Asa dili lang karon adlaw ang expect nga ka traffic bisag 2 days ago, Wednesday, Thursday hapon traffic kaayo. Samot pa ning ma-traffic on the coming days, December, kay left and right na ang Christmas parties. Speaking of Christmas parties, in fairness sa mga local government units diri sa Sugbo, nito man gyud sila, it's either nito man sila sa auhag sa Archdiocese of Cebu nga i-tone down, or sila gyud mismo ila gyud nga initiative to tone down ang mga Christmas parties. Gumikan kay on the part adunay mga pipila ka mga LGUs nga nag-cancel na sa ilang mga dinagko nga Christmas parties. Cebu City, Lapu-Lapu City, and Mandawi City. So unsa may pug ni Mayor Cindy King bahin sa mga Christmas party diya sa Lapu-Lapu? Kato na sa base yung announcement nga no Christmas party para sa tanan mga personnel. Kay kanalagi daw this is the time nga maghiusa kay syempre lain pud no mag kanang Christmas party unya napay uban nga mga lungsod ang kanang murag this time ba kay murag although sila dili kayo sila hard kanang gabi nga naapektuhan pero no state of calamity under state of calamity unya kanang sa ni murag dili angay maglipay-lipay ron labi na nga natay mga kaigsuonan mga fellow Cebuanos nga naglisod pa nga nagpadayon pang na-recover mo lagi ni nato kuno sa Facebook partner giyan nga ang uban murag nagsugod na sa pag-decorate sa ilang mga kabalayan pero napay uban taon nga naghinahinay pa taon pamunit sa mga nangaguba sa ilang mga panira. Like balik di ba reality nga tayo, no? Kanang mga sitwasyon karong masinati karong Pasko. Sa Cebu City, si Mayor Nestor Archival, they canceled their big Christmas party ngadto sa mga empleyado sa City Hall. Ang giawhag niya kuana lang kanang by department lang, by office lang sila mag Christmas party, mag chip in lang sila, kaon lang sila for merrymaking. Kumbaga ila lang gitone down kay ngano mas sagyatagan nila og dakong pagtagad ang rehabilitation ilabi na sa mga dapit kahilabihang gibahaan sa bagyong Tino. Sa Mandawi City, same sa bangulang gibuhat to, they also toned down sa ilahang mga Christmas party. Pero karong gabi dayon na nila pagpasiga sa Christmas lighting sa Mandawi City Hall. Ay plano na to ng daan. In that way na lang siguro nila ikuan nga napagyapon ng essence sa Christmas. And few days before ang Talisay City Government, if I'm not mistaken, I have to double check pa Talisay City. Ang Danau City, digid sila mo dayon sa ilahang tinuig nga lantern parade ang ilang Paskong Danawanon kay mas matutukan gyud nila ang rehabilitation kay remember ang Danau ilabihan ng gibahaan. Katubay ka kitabay ko ato sa Danau City pagpabalik na ko diri sa syudad after sa bagyong Tino. Grabe luoy pud kayo kay kanang mga lapok dira sa kadalanan. So ubay-ubay gyud nga mga lugar ang kanang diri sa Sugbo ang kinahanglan pa taon mo mo build back. Labi na napod kung diri sa north na igo ang Central Cebu na igo ang South pod na igo dito sa katong last nga bagyong sa katong last Tino dili Verbena ang tibok Sugbo man ni pastilan ni gid taon no manigingon. And actually kanang after pag-igo sa 6.10 nga linog no then na di ay ni paggawas og mando ang nasudog kagamahanan nga to sa mga opisina sa gobyerno to tone down ang mga Christmas parties gumikan lang sa tuwa nga na sinati nga krisis karon. And not only mga government offices sinautunta kamo mga nagtan-aw gikan sa kamo mga kadagkuan nga nagtan-aw karon sa ato ang programa. So kung mahimo mo sanungta sa nimong awhag di Archbishop Abet nga i-tone down nato ang kasaulugan sa Christmas celebration kung sa party manggani ano na lang kanam simple lang gud nga salo-salo okay na. Tugod kay
ang gihingusgan doon ni Archbishop Abet, speaking of Archbishop, so karon na ba ang sugod sa Advent? So, karon na dayong Domingo magsugod ang Advent, so expected nga sa mga basa sa mga gospel o sa mga liturgical readings rather, more on preparation and for sure malakbit gyud sa liturgy sa mga wali sa mga pari ang ato ang nasinati ron dinhi sa Sugbo. Pero going back, gawag gid di Archbishop Abet ang tanan nga di sab nato kalimtan og apil sa pag-celebrate kato mga hilabihang naapektuhan. Tabangan sila, especially on in fairness oban pa mga kumpanya, no, karon sila nang hatag sa ilang 13th month o ilang Christmas bonus para magamit sa ilahang pagpaayos sa ilang mga nangagupa. Malagi ni pait, no, sa previous nga mga months karon sabi na gihandom nga 13th month pay ini ka December nya, karon kay madawat lagi pero lahi na ang gigastuhan para na para makabalik ta, makabangon sa ilang mga panimay nga gipangguba sa mga katalagman. So natunta mga kaigsunan nato, no, nga di na to kalimtan nga ang kasaulugan sa Pasko in totality not necessarily sa unsa kabongga sa ato nga mga regalo, unsa kalami sa ato ang mga gipangkaon, unsa kabongga sa mga premyo nga gipanghatag kay malagi ni basta Pasko ang ilang jungunang-huna ni mga Christmas party ni mga raffle pareho yatang mga nagdaom nga makadaog og dako sa mga raffle. But we remember nga ang tinud gid nga essence sa kasaulugan sa Pasko ang pag-abag, gift giving, ilabi na sa uban, ilabi na ning panahon na. So tabangan sab nato ang mga naapektuhan sa nasinati karon nga mga krisis. Total ang gitudlo man sa Batang Hesus nato ang paghigugma ngadto sa isig kaingon. Total mamugid nay ultimate Christmas gift kung mahulagway nato ang pagsaulog nga mao ang paghimugso sa ato ang manluluwas. Unya partner Gian, wa naman tay igong oras ato nang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong Nimchua nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalang ko. Ang apostolic succession nakita nga mo'y usa sa mga elemento aron maglangkob sa usa ka tinuod nga simbahan. Tungod kay kini nasunod man sa mga espirituhanong otoridad o responsibilidad nga gihatag ni Jesus sa iyang mga apostoles. Sa Mateo 28:19 nag-ingon, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibok kalibutan ug himuha sila nga ako mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Atong usabtan dinhi nga ang mga tinunan ni Jesus iyang gimanduan nga gikinahanglan ipakatap ang iyang mga pagtulunan. Busa ang Katoliko gyud mao ang unang gitukod na simbahan ni Kristo. Ang Katoliko mao ang tinuod nga simbahan. Sa Mateo 16:18-19 nag-ingon, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ning bato, tukuron ko nga akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntong nini. Ihatag ko kaninyo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itukod dinhi sa yuta, itukod usab dito sa langit. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagitong Amahan, kami nagampo karon ngadtong amo mga igsoon na isalaan sa ilang mga pagpo. Lamdagi sila nga dadon ta sila pagbalik tina sa imong tinuod nga simbahan. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Nimchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat, Philippine Airlines. Salamat Archbishop Alberto Uy
Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat usab sa among news manager Sir Dennis Tabar, sa TOC Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Ma'am Joanne. Sa atong mga kaubanan sa news department silang Kuya Michael, Kuya Rodel, Kuya Raymond ug diri sa studio ang atong source of happiness, Ferdy Katamislat Katubay. Daghang salamat usab sa inyong pagpakiguban namo karong buntaga. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sa usab niya Attorney John Destacamento nga makauban na nato next week hopefully. Ako sab si Gia Navarro. Mag-amping ta sa atong tagsa-tagsa ka mga lakaw karong weekend kung asa man, payday Friday, traffic na ba? Expected. So, jutay pasensya and sa mga manguyog karong Domingo, mag-amping tang tanan, magmatngon gid ta o ginatunta ikulong na yan mga kurakot. Hantod next week maguban-uban ta. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw diri sa Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Hello Cebu.